Di juice ka muna Teka pa, natulog. Maaga pasok mo bukas Hindi din kasi ako makatulog, Di. Kasi may sasabihin sana ako sa'yo. Pero, wag kang magre-react ng violente, ha? Tanong lang naman. Tatanungin ko lang. Okay. Di, ayaw mo na ba talagang maghanap ng regular na trabaho? Gusto mo ba talagang magturo na lang ng sayaw? Sinusubukan ko naman eh. Nag-a-apply ako kung saan-saan. Pinuntahan ko na yung kumpanya sinabi mo sa akin. Kaso hindi ako sineswerte eh. Ano mo siguro kung nakapagtapos sana ako ng pag-aaral ko, sana madaling makakuha ng trabaho, kaso hindi. Di, kasi hindi naman natin pwedeng sabihin lagi na hindi ka nakapag-graduate, tsaka may mga problema ka sa pamilya, sa tuwing hindi ka nakakatanggap o hindi ka nakakahanap ng trabaho. Kasi, di ba, meron namang mga trabaho na pwede sa mga hindi graduate. Kasi naisip ko lang kasi, Di, baka kailangan muna nating maghanap ng trabaho kasi... Di, buntis ako. Ha? Buntis ako. Talaga? Kailan pa? Magtatatlong buwan na. Ayun, Di. Kaya nga, naisip ko baka kailangan na talaga nating maghanap ng trabaho para makaipon sa panggastos ko, sa panganganak, na sa madaming gagastos. Pero kung hindi ka naman makahanap ng trabaho, bago ako manganak, sige, mag-overtime na lang ako. Tsaka hanap na lang ako ng trabaho. Hindi pwede. Hindi ka pwede mapagod. Promise kasi ako maghanap ng trabaho. Bukas na bukas din. Bago ka pagod. Baby natin, di ba? Ako na bahala. Promise. Bukas, okay? Well, Promise. totoo. Totoo. Bukas maghahanap ka na ng trabaho. Babe. I love you. Babe, I love you too. Hindi nagtagal natanggap si Primo bilang waiter sa isang kumpanya ng food catering service. Pero maliit lang ang kinikita niya. Kaya kahit malaki na ang tiyan ni Franz, patuloy pa rin ito sa pagpasok sa kanyang trabaho sa call center. Hey. Ay, hindi. Oh, bakit nandito ka? Di ba may catering kayo sa Pasay? Di? Okay ka lang? Nag-resign na kasi ako sa trabaho. Huh? Bakit? Yung mga kasama ko kasi. Ako na nga gumawa lahat ng trabaho nila. Tapos sisiraan pa ako sa boss namin. Araw-araw ang aga-aga ng gising ko. Ang layo ng pagkatrabahuan ko. Tapos ganun pa gagawin nila sa akin. Kaya mo, maghahanap ulit ako ng trabaho. Hindi, siguro okay na lang din yun na nawalan ka ng trabaho kasi kailangan ko nang mag-aalaga sa akin tsaka kay baby. Diba? Pagkatapos kumanganak. Okay lang yan. Okay lang yan, Di. Sigurado ka? Okay lang yan, Di. Alam mo, ayoko naman na wala akong naitutulong sa'yo kahit pa paano. Naisip ko yung sinabi ng ate mo. Siyempre nga naman, ako yung lalaki. Ako dapat na yung trabaho. Di naman eh. Diba sabi ko sa'yo, huwag mong iisipin yung sinasabi ng iba kasi ang mahalaga, nagkakaintindihan tayo. Diba? Eh, ano na yung bebo? Ang swerte-swerte ka talaga sa misis ko.
kasi pinapahirapan mo yung mami mo. Franz, sa tingin ko hindi matatapos yung problema sa bayan hanggat nandun tayo. Lumipat na lang kaya tayo ng bahay. Primo, alam mo namang hindi pwede, di ba? Alam mo naman, wala pa tayong ipon. Tapos manganganak pa ako. Please, huwag mong sabihin mangungutang na naman tayo sa nanay mo kasi hindi ako papayag. Ayoko na. Ate, dalawang isaw. Kasi naman, Franz, hindi ko maintindihan sa'yo. Alam ko naman, matapang ka. Kaya mo pagtanggol yung sarili mo. Bakit pagdating sa pamilya mo, hinahayaan mo ganyanin kanila? Di ko alam, di. Siguro, nagsisisi ako na hindi kami nagkaayos bago mawala si tatay. Ayoko na lang din kasing magkagulo kami nila ate at kuya, kaya hindi na ako sumasagot. Kasi alam ko, yun din ang gusto ni tatay. Pasensya ka na. Ayoko naman kasi mapagod ka. Ayoko na stress ka. Pasensyahan mo na ha, makakahanap din tayo ng tirahan. Ngayon lang. Bukas, bili ka ng gatas ni baby kasi wala na siyang gatas, ha? Teka, ito yung pera. Asan yun? Ano ba hinahanap mo? Ate, nawawala na ata ako ng pera. Baka naman kinuha ni nanay. Kabibigay ko lang ng pera kay nanay kaninang umaga, eh. Eh, baka naman nalapag mo sa iba o kaya nagastos mo tapos di mo maalala. Oo, minsan nangyayari sa akin yun. Nakalimutan ko. Ate, dito ko nilagay yun. Dito ko nilagay yun, sigurado ako. Ano ba naman yan? Wala na nga akong sinahodel sa kaltas. Mawawalan pa ako ng pera dito sa bahay. Hoy, Franz. Teka nga. Sa tono ng pananalita mo, parang pinagbibintangan mo na kami, ah. Hoy, kahit kailan di ko pinakailaman yung pera mo. At di ko ginamit yung pera mo. Kaya huwag kang arogante. Ano, kuya? Tama ba? Talaga? Di mo ginamit yung pera ko? Kaya pala, kapag binibigyan ko ng pera si nanay, hinihingi mo? Teka nga, Franz. Kuya mo yung kausap mo, ha? Ang yabang mo, ah! Ate, kahit kailan hindi ako nagmayabang sa inyo, hindi ako nagmataas sa inyo, ha? Alam mo yan. Kasi ang gusto ko lang, pakisamahan niyo ako ng maayos. Kasi nakatira tayo sa iisang bahay, di ba? O pues ngayon kung ayaw niyo akong kasama, o sige! Aalis ako! Aalis kami bukas na bukas! Mapakailanman hindi magbabago. Ano lang ba? Ay, ito na ba lahat? Mi, ayos ka lang? Di, kasi ayoko naman talagang lumipat, eh. Ayokong umalis sa bahay. Pero okay na yun siguro. Para wala nang gulo. Ayaw mo na. Pwede naman tayong dumalaw paminsan-minsan, di ba? Hindi naman pwede lumaki yung baby natin na hindi nakikita nila nanay. Magkakais din kayo ng ate at kuya mo. Mahal ka ng mga yun. Alam ko makikipagsabanatan yung mga yun para sa'yo. Nang makalipat ng tirahan sina Franz at Primo, si Primo na lang ang nakatulong niyang mag-alaga kay Baby Miel.